Didesisyon na bukas ng Justice Committee kung merong probable cause kaugnay ng inihaing dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ilang lider ng simbahan nanindigang dapat harapin ng bise ang kanyang impeachment trial bilang pananagutan sa taong bayan. Nakatutok si Earl Tobias. Dumayo pa mula Isabela ang ilang church leaders para ipanawagang ituloy ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anila dapat ang Vice Presidente nga mismo ang magsilbing modelo kung paano rumispeto sa kapwa lingkod bayan at sa proseso. Nakakatakot po na isang very high na public official will publicly threaten, have death threats sa ating mga pangulo at iba pa. Ang ibig pong sabihin nito, this is a sign that we face the possibility that we can be ruled by a gang of thugs. Mahirap po yun. At sabi nga, baka ito ay enough na probable cause. Panalangin nila wag sanang pamugaran ng malisyosong naratibo at kontrobersya ang proseso na nasasamantala sa hindi pagharap at pagsagot ng bise sa kanyang mga pananagutan. At sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Bukas ay inaasahang pagbobotohan ng Justice Committee kung may probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Diringgin na rin ang naging investigasyon ng NBI sa death threat ng Vice Presidente laban sa Pangulo. Tuloy rin daw ang botohan kung bubuksan na ang green box na may lamang tax records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Wala naman daw kasing bigat ang kasong isinampa ng asawa ng bise para maantala ang impeachment proceedings. This can be considered as another attempt to suppress the information. We maintain that everything that happened and will happen before the Justice Committee are constitutional. Sabi pa ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, baka mabasura lang ang isinampang reklamo ni Carpio. Zero po yung epekto sa House Committee on Justice. We will vote tomorrow on probable cause as if there was no complaint. Kumpiyansa naman si Ridon na lulusot ang impeachment complaints laban sa bise. Kahit ang pag-usapan lang ay ang hindi nagtutugmang yaman ni VP Sara sa kanyang salin kumpara sa bilyon-bilyong transaksyon nilang mag-asawa na ibinulgar ng AMLAC. Hindi ho yan smoking gun. Nuclear bomb ho yan. Kasi 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, pumasok na pera sa mga bangko po ng mag-asawa, 1.5 billion na lumabas po sa bangko ng mag-asawa. Paano ho ipapaliwanag? Ang mga kongresista ng Makabayan Bloc, kumbinsido na rin daw na dapat mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente, habang ipinanawagan din ng ilang church leaders ang buong kooperasyon ng mga bangko at ahensyang makapagpapatotoo sa mga aligasyon laban sa Vice. Earl Tobias, IBC News.